Chapter 10. Mabilis na kinabi ni Syra ang manibela. She managed to get back to her lane right in the nick of time. Lumagpas sa kanya ang sasakyang kasalubong niya. At sa sobrang lapit niyon ay halos magkiskisa na ang gilid nito at ng kotse niya. Inirahan niya papunta sa tabi ng daan ang kotse niya. Huminto siya roon. Her hands still gripped the steering wheel. Her heart was pounding so hard and so fast she could hardly breathe. Totoo pala ang sinasabi ng iba na kapag nakaamba ang peligro ay mabilis na naglalaro sa imahinasyon ang mga pangyayari sa buhay ng taong nasa panganib. Ganoon ang mismong naranasan niya. Her life flashed right before her eyes. Napakaigsi lang ng sandaling yon, pero tila nakita niya ng mas malinaw ang mga pangyayari. And she realized so many things. Matagal-tagal siyang nanatiling nakahinto sa gilid ng daan. Patuloy ang pagninilay niya sa mga nadiskubre niya kani-kanina lang habang nakikipagtitigan siya kay kamatayan. Nang buhayin niya ang makina at paandarin uli niya ang sasakyan niya, may nabuo na siyang pasya. It turned out Syra need not be the one to take the initiative. Nang muntik siyang maaksidente, ay naipasya niyang kakausapin niya ang abogadong umano ay naatasang mamahala sa pamamahagi ng manang naiwan ng abuelo niyang hindi niya nakikilala. Nakuha niya ang mga detalye at impormasyon mula kay Benji, na si Isa naman ang pinagkunan noon pa. Balak nang tawagan si Atty. Gatmaytan, pero bago pa niya magawa iyon ay ito na ang naunang kumontak sa kanya. Nagtakda ito ng meeting nila. She readily agreed to the time and date the lawyer set. Gusto rin naman niyang mailagay na sa ayos ang lahat. Hindi iyong naroon iyon, naghihintay ng atensyon niya. Napapamaang pa rin siya nang matapos ipaliwanag ni Atty. Gatmaytan sa kanya ang nakapaloob sa ilang pahinang dokumentong ibinigay nito sa kanya. Binasa niya yon, pero maraming legal terms kaya hindi niya masasabing naintindihan niya yon ng 100%. Sinabi niya sa abogado na ipaliwanag sa kanya sa simpleng mga salita ang isinasaad niyon. At natuklasan niya na hindi pala mali ang intindi niya. She was getting everything. Lock, stock, and barrel. Ni isang kusing ay wala umanong mapupunta kay Tyrone. Kahit ang bahaging itinakda para dito ni Don Anastasio ay tinanggihan daw ni Tyrone. That puzzled her. Bakit iyon gagawin ni Tyrone? Samantalang alam niyang ganoon na lang ang kagustuhan nitong makuha ang mas malaking porsyento ng mga ari-arian ng Don. Kaya nito tiniis na maging driver niya. Paano si Tyrone? Tanong niya sa abogado. He refused his share. Anito? Ipinilit ko yun sa kanya, pero ayaw raw niya. He insisted that you should get everything. Iyon ay maliban sa maliliit na pamanang inilaan ni Don Anastasio sa ilang mga tapat na tauhan niya. Pasensya na kung hindi kita agad na kontak. Inayos ko pa kasi ang mga dokumento. Kinailangan kong baguhin ang mga yon dahil nga sa pagtanggi ni Tyrone sa party niya. I'll have the legal documents prepared. Kapag handa na ang mga yon, ay ipapaalam ko sa'yo para mapirmahan mo na. The estate and everything in it is yours. Ang payo ko sa'yo ay pumasyal ka roon at nang mabisita mo yon. Just let me know and I'll take care of everything. Si Tyrone, nasan siya? Sa bahay pa ba ni Lolo Anastasio siya nakatira? Hindi niya napigilang itanong. Tumango ito. Hanggat hindi pa napipirmahan ang mga dokumento, ay pwede pa naman siguro siyang manatili roon. Yun ay kung mamarapatin mo. Oo naman, naitanong ko lang. Then, we're finished. Inayos na ito ang mga dokumento. Just give me a call. Ibinigay na nito sa kanya kanina pa ang mga contact numbers nito. Tulala siya nang makaalis si Atty. Gatmaytan. She was rich beyond her wildest dreams. Pero parang hindi siya masaya. Totoo nga palang hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan. Dahil kung hindi, ay bakit napakamiserable ng pakiramdam niya.
It had been a long and tiring trip. Ilang araw lang pagkalipas ng pag-uusap nila ng abogado ay gumawa uli si Syra ng mahalagang pasya. Tatalawin niya ang Hacienda Leonald. Minabuti niyang huwag nang ipaalam iyon kay Atty. Gatmaytan. Mas gusto niyang walang anunsyo ang pagbisita niya. Kaya hayon siya. Pagkatapos ng nakakapagod na biyahe, sa wakas ay narating na niya ang kanyang destinasyon. Biglaan ang desisyon niyang magtungo roon. Hindi na niya pinag-isipang mabuti ang pasya niya. Dahil kung gagawin niya yon, malamang na magbago ang isip niya. She wanted to see Tyrone. She needed to see him. Isa rin yon sa mga napagtanto niya nung muntik na siyang maaksidente. Ayaw niyang lisanin ang mundo nang hindi nakakausap ito ng kahit isang beses. Lalong sumithi ang kagustuhan niyang yon nang matuklasan niyang inayawan nito ang manang itinalaga rito ng lolo Anastasio niya. Hindi niya gaanong mawari kung ano ang gusto niyang sabihin dito. Napakarami kasi ng mga yon. Sa sobrang dami ay hindi niya alam kung ano ang mas mahalaga. Kung ano ang kanyang uunahing isipin. Kapag kaharap na siguro niya ito, ay tsaka na niya malalaman kung ano ang pinakamahalaga sa mga yon. Ang importante muna ay ang magkita sila. Hindi niya ipinaalam dito ang kanyang pagdating. Hindi niya gustong bigyan ito ng babala, ng pagkakataong maihanda ang sarili nito. Pwede rin na nangangamba siyang tatanggi itong harapin siya. Kaya hayon siya ngayon. Pagkatapos ng nakakapagod na paglalakbay, ay nasa labas na siya ng malaking bahay na noon lang niya nasilayan sa tanang buhay niya. Mula sa airport ay umarkila siya ng sasakyan. Humingi siya ng direksyon at kahit nagkaligaw-ligaw siya, sa katatanong ay nagawa rin niyang mahanap ang tamang daan. Kalat na ang dilim nang marating niya ang bahay. The size of the house amazed her. Mansyon na matatawag yon. The thought that it could belong to her was mind-boggling. Pero tila walang masyadong halaga sa kanya ng mga sandaling iyon ang karangyang posibleng matamasa niya. Si Tyrone ang nangingibabaw sa kanyang isipan. Ito at ang napipintong pagkikita nila. Wala siyang idea kung nandoon na ito. Posible naman kasing may inaasikaso pa ito sa ibang bahagi ng hasyenda. Pero umaasa siya na nandoon ito. Lumakas bigla ang sasal ng dibdib niya. Ngayon siya muling inatake ng kaba sa nakaambang paghaharap nila ni Tyrone. Kabang may halong antisipasyon at siguro ay pananabik na rin ang bumalot sa kanya. Huminga siya ng malalim bago niya binuksan ang sasakyan. Ang antisipasyong nadarama niya ay nauwi sa pagbagsak ng kanyang kalooban. Ang sabi ng tumugon sa pagkatok niya ay wala raw si Tyrone. Matagal na umano itong wala roon. Sino ang nag-aasikaso sa hasyenda? Tanong niya. Pansamantala ay yung assistant muna yata niya. Anong kausap niya na nakilala niyang katiwala ng mansyon. Hindi niyo alam kung kailan ang balik niya? Nadidismay ang usisa niya. Umiling ang kaharap niyang babaeng may edad 50 na marahil. Ang sabi niya ay sa abroad muna siya. Sinundan niya roon si Ma'am Isa. Parang magpapakasal na yata sila ron. It was as if a bomb exploded on her face. Wala naman palang kahihinatnan ang pagtatangka niyang magkaharap uli sila ni Tyrone. Iyon ay hindi lang dahil wala ito roon, kundi wala na palang dahilan para mag-usap pa sila. Doon niya naamin na umaasa siyang magkakaayos pa sila, na magkakaroon ng paraan para mabura ang masagwang damdaming itinulot ng nadiskupi niyang panloloko nito sa kanya. She still loved him, that was why. But her efforts proved futile. Walang silbi yun dahil napakabilis naman pala siyang kinalimutan ni Tyrone. Tanga ka kasi, saksakan ng tanga. Galit na galit siya sa sarili niya. For the second time, she had made a fool of herself over this guy. Sige ho, aalis na ako. Paalam niya. Naku, bakit? Mukhang nagulat ang babae. Wala naman yung hinahanap ko.
Tumuloy muna kayo. Ibinilin sa akin ni attorney na posibleng mapagawi kayo rito. Estimahin ko raw kayo. Kaya sana ay magpalipas man lang kayo ng gabi rito. Akmang tatanggi siya. Ang gusto na lang niya ng mga sandaling iyon ay ang makaalis sa lugar na yon. At sa paglisan niya ay determinado siyang hindi na babalik doon. Isinara na rin niya ang kabanata sa buhay niya na tinampukan ni Tyrone. Hindi na siguro mahalagang malaman pa niya ang rason nito sa pagtanggi sa Mana. Wala na siyang pakialam doon. Parang ang walang halaga sa kanya ang mamanahin niya. Money was just money. It made life more convenient, but a person just needed enough of it to cover his basic needs and maybe a few luxuries. Hindi kailangan ng tao ng sobra-sobra niyon. May sapat na siyang pera para sa mga pangailangan niya. She was making more than enough actually. Kaya bakit pa siya matatakam sa mas malaking halaga? Siguro kay Tyrone ay importante ang manang yon. Napag-alaman na rin kasi niya mula kay Benji ang buong kwentong tumatalakay rito at sa naging papel ni Tyrone sa buhay ni Don Anastasio. Tyrone must have felt cheated out of what was rightfully his. Siya ang legal na tagapagmana. Oo. Pero wala siya ni katiting na ipinuhunan para sa mamanahin niya. Naiintindihan niya ang dahilan ni Tyrone sa ginawa nito. Pero hindi yun nangangahulugan na hindi na siya nasasaktan. Nagulat lang siya nang malaman niyang tinutulan na pala nito ang party nito. The thought gave her hope. Yun siguro ang rason kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na makiharap uli rito. Only to be devastated by what she learned about him. Magpapakasal na yata ito. Hindi niya alam kung gaano ka-reliable ang impormasyong nakuha niya sa kausap. Pero may bahi din naman siguro ng katotohanan yon. Ibig sabihin, going strong pa rin ito at si Isa. Estupido nga siguro talaga ang taong umiibig. Kaya nagawa na naman niyang umasa. Siguro ay dapat niyang ipagpasalamat na hindi niya nadatnan ito. She would have looked more of a fool if he realized how stupid she was to still feel something for it. Baka nga ipinag-aadya pa siya ng tadhana, kaya hindi nangyaring nagkaharap sila. Nilingon niya ang sasakyan niya. Hindi na niya gaanong maaninag iyon sa sobrang dilim. The thought of driving back to the airport suddenly seemed so tiring. Bakit nga ba siya magmamadaling umalis dahil lang hindi niya inabutan doon si Tyrone? Sige po, dito na ako magpapalipas ng gabi. Ipinasya niya. Habang nag-iinat si Syra ay iniisip niya ang gagawin niya sa araw na yon. Nasa hasyenda pa rin siya. Dapat ay nung makalawa pa siya nakaalis. Pero nang magising siya kinaumagahan, nang nakatakta ng pag-alis niya, ay parang nanghinayang siya. Nandun na rin lang siya. Bakit hindi pa niya tingnan ang lugar? Sa ganoon ay mas magkakaroon siya ng idea sa susunod na magiging hakbang niya. And so she stayed. Nawili siya sa pagdilibot sa hasyenda. Pakiramdam niya ay kulang ang isang buong araw, kaya nag-extend pa siya ng mamalagi roon. Pangatlong araw na niya roon, pero hindi pa siya nagbabalak na umalis. There was so much to see and the place was so beautiful she didn't want to leave just yet. Nung una ay umasa siyang baka biglang dumating si Tyrone. Pero mabilis din niyang pinalis ang pag-asang yon. Kahit naman bumalik ito ay ano pa ang pag-uusapan nila, kayong mukhang wala naman siyang kahala-halaga rito. Mas mabuti na nga sigurong huwag na munang magpakita ito roon. Malamang na mas mag-e-enjoy siya sa pamalagi niya roon kung wala ito. Masigla ang pakiramdam niya sa pagising. Ina-anticipate na niya ang mga gagawin niya. Nakarating na rin kay Atty. Gatmaytan ang tungkol sa pagbisita niya roon. Kaya nagpadala ito ng tauhang makakasama niya sa paglilibot. Bumangon siya, nag-shower at nagbihis. Tumuloy siya sa komedor kapag taka. May natanaw siyang taong nakaupo sa isa sa mga silyang nakapalibot sa pahabang dining table. Lalaki ito. May tasa ng kape sa harap nito. Malamang na iyon ang makakasama niya sa araw na yon. Binilisan niya ang paglakad. Good morning. Masiglang bati niya sa lalaki. Ikaw ang...
Namatay ang mga kataga sa bibig niya nang lingunin siya nito. Pakiramdam niya ay nanigas lahat ng mga kalamnan niya. Hindi nga niya magawang usalin ang pangalan nito. Magandang umaga rin. Pagbabalik ni Tyrone ng pagbati niya. Hinahanap mo raw ako? Oo. Here I am. Hindi siya makaimik. Sa sandamukal na mga bagay na iniisip niyang sasabihin dito, ni isa ay wala siyang maisip. Tinanggihan mo raw ang mana mo? Yun na lang ang sinabi niya. That's right. Hindi pa ba kayo nagpipirmahan ng dokumento ni attorney? Umiling siya. Ang bagal naman niya. Inutusan ko siya na noon pa na asikasuhin na lahat ng dokumento. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Huwag na. Halatang nagulat ito. Hindi naman ako nagmamadali. Aniya. Really? Yes, really. I would have thought you were in a hurry to get your inheritance. Anito. Mali ang iniisip mo kung ganoon. Tumayo na ito. Mukhang balak na nitong umalis. Bakit mo tinanggihan ang mana mo? Tanong niya. I have my reasons. Gusto kong malaman. Gusto kong malaman yun. Bakit pa? Gusto ko lang. You broke my heart because of that inheritance. Just for that I have a right to know why you are turning your back on it now. Na-realize ko lang na hindi naman mahalaga ang pera. I mean, money is great and it is necessary to a certain extent. Pero hindi ako ganid. Hindi rin ako yung tipong handang isakripisyo ang lahat para sa pera. Okay, I admit, I felt I was cheated out of something that rightfully belongs to me. Pero nakapag-isip-isip na ako at naitanong ko sa sarili ko, what gave me the right to think that I have a legal hold on something that belongs to the Leonards when I don't even have the tiniest drop of their blood running in my veins? Kung ganoong nikatiting na dugong Leonards ay wala ako, bakit ako maghahabol sa ari-ari ang isang Leonards ang nagmamay-ari? Naisip ko na karapatan ni Don Anastasio na itakda kung sino ang magmamana ng kung ano. Pero nangako siya sa'yo na a verbal promise, that's all he gave me. Sa batas, dapat ay parating may kasulatan. At saka hindi ko gustong tanggapin ang isang bagay na pakiramdam ko ay hindi akin. Ang isang bagay na nagdulot ng sakit, hindi lang sa akin kundi sa ibang tao na rin. Nasaktan ito. Paano? Bakit? Nag-unahan ang mga katanungang iyon sa isip niya. I know you were hurt by the fact that my grandfather broke his promise to you. Sa pantahan niya. Hindi yun ang dahilan. Salungat nito. Bakit ka nasaktan? Tumingin ito sa kanya. How do you like this place? Anito sa halip na sagutin. It's nice, tahimik, payapa. Sinagot na rin niya ito kahit naguguluhan siya sa pagbabago nito ng paksa. I think so too. Dito ka tumira ng matagal. I'm sure you love this place so much because this has been your home. Kaya dapat lang na ikaw ang magmana nito. Home is where the heart is. Tsak kung pamilyar sa'yo ang kasabihang yon. Anito, where is your heart then? Tanong niya. Nasa ibang bansa na ba kung saan ka nagpakasal? She didn't even want to imagine how painful it would be for her to hear you say yes. Bakit pa ba niya naitanong yon? Bakit ako magpapakasal sa ibang bansa? Ganti nito. Yun ang sabi-sabi. Hindi ako ang ganong tipo. Kung magpapakasal ako, gusto ko rito sa Pilipinas. At hanggat maaari, gusto ko ay sa hacienda iyon gaganapin. Of course, I would need your permission to do that. He is not married, but he is planning to do so. Wow, the fame is incredible. Naisa loob niya. Pakiramdam nga siguro nito ay kailangan nito ang permiso niya dahil siya na ang may-ari ng hacienda kung saan ito balak ganapin ang kasal. Pinilit niyang ngumiti. Permission granted.
Agad na sagot niya. Bakit naman ako tatanggi? Nadiskubre niya na napakahirap palang magsalita kung ganoong nagkakabiyak-biyak ang puso niya. Parang ang bigla na lang siyang mapapaiyak. Natural na ayaw niyang mangyari yon. Habang nasa harap siya nito, kaya ganun na lang ang pagpipigil niya. Ang bilis mo namang pumayag. Komento nito. Wala akong makitang dahilan para ipagkait sa'yo ang hasyenda. Lalo sa isang napakahalagang okasyon na katulad ng pagpapakasal mo. Saan niya? I need more participation from you. Anito, wag mo naman akong gawing abay. Mabilis na sabi niya. Baka ikamatay ko na kung sasaksihan ko pa ang pagpapakasal mo. Hindi ka abay. How about the bride? Napamaang siya rito. Bad joke. Saan niya? Who said it was a joke? Tumitig ito sa kanya. Walang kangiti-ngiti sa mga labi. What do you mean? I love you, Syra. That's what I mean. No games. No games this time. Yun ang tinutukoy ko kanina nang sabihin kong nasaktan ako nang dahil sama ng ipinipilit kong habulin pero hindi naman talaga sa akin. I hurt myself because I tried to fool the woman I fell in love with. Kahit nga ang sarili ko ay pinagtangkaan kong lokohin. I kept telling myself that I am not in love with you. But I was. I still am. You love me? That rich? She tried to sound sarcastic. Was that the way the words came out? Kulang na nga lang na magkanda bulol-bulol siya. Yun ay dahil ganoon na lang ang kagustuhan niyang paniwalaan ang mga sinabi nito. Pero parang malaking kahibangan kung gagawin niya yon. It is, isn't it? Mapakla ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Pero yun ang totoo. Yun nga lang, alam kong napakahirap na papaniwalain pa kita. But maybe this would help. May tinukot itong dokumento mula sa bulsa ng pantalon. Minuklat nito iyon bago iniabot sa kanya. Pinasa niya ang nilalaman noon. Nanilog ang mga mata niya. It was a prenuptial agreement. Nakasaad doon na kung magpapakasal sila, ang buong hasyenda, 10 ng ibang ari-arian ni Don Anastasio ay hindi ikokonsiderang conjugal property. Dahil doon, ano't ano man ang mangyarin na magiging dahilan ng paghihiwalay nila, ni isang kusing ay walang mapupunta rito. Are you out of mind? Bulalas niya. Napaka-presumptuous ko. Oo. Para bang siguradong sigurado ako na papayag kang pakasal sa akin. Pero yun na lang ang napagkukunan ko ng lakas para wag mabaliw ng tuluyan. I have to think positive or else I would go mad with grief. I know you and Benji are true. We never got back together. Kayo ni Isa ang wala na kami noon pa. Sino ang pakakasalan mo raw sa ibang bansa? I have no idea, but sometimes people think of the craziest things. Kung may gusto man akong pakasalan, ikaw yon. Ang hindi ko lang tiyak ay kung papayag ka. I would like to take this opportunity to ask for an answer. Sukat na lumuhod ito sa harap niya. Will you marry me, Syra? Tanong nito. Ano ba ang sasabihin niya? Ano ang nangyayari? Nakakalito. Pero isa ang tiyak niya. Mahal niya ito. At kung wala ito sa buhay niya, ay malabong maging masaya siya. Yes, I will. Kagyat na napatayo ito. Really? Tumango siya, paulit-ulit. Niyakap siya nito ng mahigpit. Parang ang wala na itong balak na pakawalan siya. What about the prenup? Tanong niya. Oh, that. Yes, you'll have to sign that first before I would even consider going down the aisles with you. Sabi nito. I mean it. Ayokong magkaroon ka ng kahit kaunting pagdududa na mana mo ang habol ko. The whole thing could be donated to Charity for All Care. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Please believe me. Kung hindi kita pinaniniwalaan, sa palagay mo ba ay papayag ako magpakasal sa'yo?
Ganti niya. Oo nga pala. Oh Syra, I love you so much. Pahayag nito. And I love you too. Their lips met, and she felt as if all the sadness that had undergone were wiped away by the happiness that filled her heart. Simple, ngunit napaka-solemn ng kasal na idinaos pagkalipas ng ilang buwan. Marami ang imbitado, at kagaya ng gustong mangyari ni Tyrone, sa siya naginanap ang kanilang pag-iisang dibdib. The moment they were declared as husband and wife, Syra felt as if all the happiness in the world was showered on her. Wakas.